Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, nagtanong si Sangjok, ano ang nasa isip mo? Mabilis namang sumagot si Dokchel, sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa Zomvex. Isa itong cure, o yun ang sinasabi nila, pero may mga usap-usapan na gumagamit sila ng mga mutant bilang sangkap. Kaya nga ang mga slasher ay ibinebenta ang mga mutant na nahuhuli nila sa pharmaceutical company. Malaking pera ang kinikita ng kumpanya mula sa cure na ito, kaya naman sila na mismo ang nag-aalaga ng mga illegal na mutant sa kanilang pasilidad. Kailangan lang nating makakuha ng isa at pakawalan ito sa Gimhae, madali at tiyak na matatapos ang trabaho. Matapos ang kanilang usapan, bago pa man umalis si Sangjok, binitiwan niya ang isang huling pahayag, asahan ko ito sayo. Sumagot si Dokchel, oo, aayusin ko. At isa pa, nagtaka si Sangjok kung ano ito, dinagdag ni Dokchel, huwag kang magsasalita kahit na lumala ang sitwasyon. Naiintindihan mo yan, hindi ba? Sa puntong iyon, tuluyan nang umalis si Sangjok mula sa opisina. Kasabay nito, agad namang inutusan ni Dokchel ang kanyang operator, tawagan si Changui. Yung earthworm na nahuli natin sa Gimhae, may iniluwang supling sa loob nito. Sabihin mo sa kanya na nakawin ito at alisin ang sino mang makakita. Agad namang sumunod sa utos ang operator. Pagkatapos, muling nagsalita si Dokchel, at kumuha ng 10 palaboy mula sa eskinita, yung mga taong walang maghahanap sa kanila. Magdududa ang mga awtoridad kung bigla na lang lilito ang isang mutant ng walang dahilan. Mabilis namang tumugon ang operator, matalinong plano, sir. Hahanapin ko sila. Samantala, sa kabilang dako, sa loob mismo ng pharmaceutical company, isang flashlight ang biglang nahulog sa sahig. Isang lalaki ang makikitang may hawak na maliit na earthworm, habang sa likod niya ay isang security guard na nanginginig sa takot sa kanyang nasaksihan, nakalatay sa paligid ang mga dagwang katawan ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ay nagsalita ang lalaki, bakit ba ang galing mo sa trabaho? Hindi mo ba pwedeng magpahinga na lang sa lobby at matulog? Mula rito, makilala ang lalaki na si Changui. Dinugtungan pa niya, ayaw ko namang maging kontrabida. Kukunin ko lang sana to at aalis na. Pero bakit mo pa kailangang gawing mas komplikado ang lahat? Patuloy sa panginginig ang security guard, desperadong sumagot, wala akong nakita. Aakyat na lang ako at matutulog kung papayagan mo akong umalis. Malamig na sinabi ni Changui. Sabihin mo na nagsisisi ka. Dahil sa matinding takot, nauutal na inulit ng security guard ang sinabi nito, nagsisisi ako, sa pagiging masipag sa trabaho. Sa narinig, napabuntong hininga si Changui at sinabi, ayos yan. Lumapit ka, sisiguraduhin kong mabilis at walang sakit ito. Sa puntong iyon, napaluhod ang security guard, nagmamakaawa para sa kanyang buhay, ngunit ilang saglit lang, isang malakas na pagsirit ng dugo ang bomb alert sa paligid. Pagkatapos ay may tinawagan si Changui at sinabi sa kausap nito, nakuha ko na ang package, boss. Samantala, sa kabilang banda, makikita ang 10 tauhan na nakatayo sa gitna ng daan nang may dumating na sasakyan sa kanila. Agad nitong naaga ang pansin ng mga tao. Bumaba mula rito ang operator ni Dokchel at habang tinatakpan ang kanyang ilong, napabulong siya sa sarili, ang baho nila. Kasabay nito, may inihagis siyang folder sa mga tauhan at sinabi, nasa kontratang yan ang detalye ng trabaho at ang kabuoang bayad. Ipapadala ang pera sa mga pamilya ninyo sa sandaling mapirmahan ninyo ito. Agad niyang inihagis ang ballpen at nagutos, pirmahan nyo na. Dahil dito, dali-daling nagtakbuhan ang mga ito upang pumirma kaagad. Matapos nito, sinabi pa niya, handa na ang lahat. Pero may isang maliit na problema, ang taong nasa entablado ay hindi pa alam na nagsimula na ang laro. Samantala, habang mahimbing na natutulog ang ating bida, may isang tauhan na pilit siyang ginigising. Agad siyang bumangon at inis na nagtanong, ano na naman? Mga zombie na naman ba? Subalit sa kanyang pagmulat, nakita niya ang mga construction worker na masaya habang nakatingin sa kanya. Nagtaka si Cholsa at nagtanong, narito ba kayo para uminom? Sumagot ang isa sa kanila, halos 1 buwan ka nang nandito, kaya naisip naming magdiwang. Lumabas ka, naghanda kami ng espesyal na pagkain. Sa labas, makikita ang iniihaw na baboy habang si Ari Min ay masayang nag-aayos para sa handaan. Biglang nagsalita ang isang lalaki sa tabi ni Cholsa at pabirong sinabi, kailangan ka naman naming pakainin ng maayos, lalo na't palagi kang tinatawag para magtrabaho.
Sana piliin na lang ng mga zombie na hindi sila magpakita ngayon para makapagpahinga ka naman, pero alam mo namang hindi ganoon ang takbo ng mga bagay. Kasabay nito, masayang sinabi ng isang lalaki na maupo na siya, habang maririnig ang kasiyahan ng ibang mga trabahador sa lamesa. Dito, tila napansin ni Cholsa ang kasayahan ng mga ito. Kaya naisip niya, hindi ko na maalala kung kailan ako huling kumain kasama ang ganito karaming tao sa isang lamesa. Malamang noong birthday party ko pa. Habang iniabot ng isang matabang lalaki sa kanya ang isang piraso ng karne, sinabi nito, bakit hindi ka pa kumakain? Nagiging sentimental ka na ba, Mr. Slasher? Nahuli namin ang baboy ramo sa site, at ang iba pa ay mula sa mga supply na matagal na naming iniipon. Huwag kang mag-alala, hindi namin ito ninakaw o anuman. Dahil dito, pinagmasdan ni Cholsa ang pagkaing nasa harapan niya, habang ramdam niya ang titig ng mga kasama niya sa kanya. Kaya naman, kinagat niya ang karne. Habang ginagawa niya ito, si Arimin naman ay tahimik siyang pinagmamasdan. Dito, tila naluluha si Cholsa at sinabi, napakasarap nito, baka mapaiyak pa ako. Nagsalita naman ang lalaki, ni hindi mo pa nga gaanong nakakain yan bago ka magdrama. Kita mo, nagpapakatigas ka na naman. Pero, syempre, alam naman naming matigas ka talaga. Kasabay nito, patuloy ang kasiyahan ng lahat sa sandaling iyon. Kaya naman, naisip ni Cholsa, sana mas madalas pa naming maranasan ang ganitong simpleng kasiyahan. Siguro, matutulungan ako nitong makalimutan ang namatay kong kapatid, ang mga magulang kong hindi na bumalik, at ang magulong mundong ito na ginagalawan namin. Subalit, bigla siyang nakarinig ng isang tunog. Kaya agad niyang tinanong, nagpatugtog ba kayo ng musika para sa party? Sigurado ba kayong hindi tayo sisigawan ng supervisor natin dahil dito? Hindi niyo na sana pinag-abala ang sarili niyo. Dito, nagtaka ang isang lalaki at nagsabi, anong musika? Lagi nga kaming nag-iingat na huwag masyadong maingay dito sa site. Pero sa sandaling iyon, tuluyan na nilang narinig ang tunog na iyon. Kaya naman, nagsalita ang matabang lalaki, hindi galing sa construction site ang tunog, nanggagaling ito sa labas. Dito, makikita ang ilang sasakyan na humaharurot habang hinahabol ng mga uhaw na zombie. Kasabay nito, maririnig ang malakas na tugtog mula sa speaker na nakakabit sa sasakyan, na lalo pang nagpagalit at nagpakilos sa mga zombie. Bigla na lang tumilapon ang mga sasakyan at bumangga sa pader ng construction site. Sa pagbangga, makikita ang mga lalaki sa loob na tila nahilo sa lakas ng impact. Pero bago pa sila makabawi, bigla silang sinunggaban ng mga gutom na zombie. Isa-isa silang hinatak, at walang awa na pinaglalapan ng mga halimaw. Subalit isang zombie ang nakapansin sa liwanag na nagmumula sa malayong ilaw. Dahil dito, agad silang sumugod patungo roon. Habang nagaganap ang kaguluhan, isang tao ang nasa itaas ng gusali, tahimik na pinagmamasdan ng kaguluhan sa ibaba. Si Changui ito, hawak ang isang maliit na earthworm habang malamig na nagsalita, nagpaputok na tayo ng warning shot. Ngayon, oras ng ibagsak ang bomba. Matapos sabihin ito, agad niyang binitiwan ang earthworm. Sa pagbagsak nito sa lupa, nabasag ang lalagyan, at mula rito ang maliit na earthworm na unti-unting lumalaki. Kasabay ng paglaki nito, dahan-daang namulat ang mga mata nito, tila gutom na gutom ito. Isang tahimik at mapayapang gabi, pahayag ng salaysay. Samantala, isang worker ang biglang nagising matapos maramdaman ang paggalaw ng kanilang tinutuluyang container. Agad itong nagising at napabulong, anong nangyayari? Lindol ba iyon? Ngunit bago pa ito makapagtanong pa, isang matinding pag-uga ang yumanig sa kanilang tinutuluyan. At dito dumating ang sakuna. Mula sa labas, isang napakalaking earthworm ang unti-unting lumitaw. Sumisira at lumalamon sa container kung saan nakatira ang mga workers. Ang mismong bakal na container ay waring papel lamang ng earthworm. At sa pagkakataong ito, hindi na nagbibiro ang tagapagsalaysay. Sa huli, makikita ang dambuhalang earthworm na nakangiti, tila isang halimaw na nasisiyahan sa nilikha nitong kaguluhan. Kasabay ng paliwanag, lagi na lang ganito tuwing nakakahanap siya ng kahulugan sa isang bagay. Dahil sa nakita ni Cholsa na pagsugod ng mga zombie, napaisip siya. Anong nangyayari? Dinadala ba sila rito ng ingay? Biglang nagsalita si Arimin, gumising ka, shovel guy.
Mamatay ang mga sibilyan kapag nagpanik ang isang slasher bago pa man dumating ang grupo ng mga zombie. Kukunin ko ang pala mo, kailangan nating ilikas ang lahat. At dinagdag sa salaysay, at palaging nauuwi ito sa pagkawasak. Sa isang flashback, makikita si Cholsa at ang kanyang nakatatandang kapatid na tumatakbo habang hinahabol ng mga zombie. Sa gitna ng pagtakas, nagkaroon ng ideya ang isang lalaki at biglang itinulak ang magkapatid papalayo upang makaligtas. Kasabay nito, nagpaiwan ang lalaki upang harapin ang mga zombie na humahabol sa kanila habang iniisip niya at tinawag ang kapatid ni Cholsa, si Cholmin, at sinabi, magkita na lang tayo sa Busan. Kasabay nito, ipinakita rin na nagluluksa si Cholsa sa pagkawala ng kanyang kapatid, si Cholmin. Sa kasunod na eksena, makikita kung paano napalibutan ng mga pulis ang labas ng bahay ni Cholsa upang kunin ang kanyang pagmamayari. Kaya nasabi sa paliwanag na ang tanging magagawa na lamang niya ay ipaglaban ito. Kaya sinabi ni Cholsa, kailangan ko ang pala at lubid. Dumiretso ka sa opisina matapos mo akong bigyan ng mga sandata. Utusan mo ang lahat ng manggagawa na lumikas. Agad namang tumakbo si Ari Min upang gawin ang kanyang trabaho. Samantala, habang may hawak na malaking buto, sinabi ni Cholsa sa kanyang mga kasamahan, lahat kayo, umalis na rito. Ako na ang bahala sa kanila. Dahil dito, agad na nagtakbuhan ang mga manggagawa palayo. Isang zombie ang mabilis na sumugod kay Cholsa, ngunit agad siyang umatake gamit ang hawak niyang buto. Sa isang malakas na hampas, agad na naputol ang ulo ng kalaban. Kasabay nito, mas marami pang zombie ang sumugod sa kanya. Dito, naramdaman ni Cholsa ang galit at naisip, sinira niyo ang kasiyahan ko. Mas mabuting ihanda nyo na ang sarili nyo sa pagkawala ng mga ulo nyo. Walang takot na sinalubong ni Cholsa ang paparating na mga zombie. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Subalit, biglang naputol ang hawak niyang buto. Napansin niya ang isang zombie sa kanyang likuran na handa ng umatake, kaya agad niyang sinaksak ito gamit ang natitirang bahagi ng buto. Matapos nito, binitiwan niya ang hawak na buto at napansin na napapalibutan na siya ng mga zombie sa paligid. Kasabay nito, napansin ni Cholsa ang kanyang mga armas sa tabi niya. Mula sa likuran, nakasakay na sa motor si Ari Min at sumigaw, kapit lang, shovel guy. Pupunta na ako sa opisina, magpapadala ng evacuation broadcast, at kukantake ng headquarters. Agad na humarurot si Ari Min, iniwan si Cholsa na mag-isa. Napabuntong hininga si Cholsa, ngunit agad ding tumindi ang kanyang galit. Simula na ng ikalawang round, mga sumisira ng kasiyahan ko, madiin niyang sinabi. Samantala, habang patuloy sa pagtakbo ang mga manggagawa, may isang nagsabi, wala na akong nakikitang zombies na humahabol sa atin. Dahil dito, unti-unting silang huminto, hinahabol ang kanilang hininga. Isang manggagawa ang nagkomento, tama ka, siguro hinaharang sila ng slasher. Ngunit isang lalaki ang nagtanong, pero paano kung bumagsak ang pader o matigil ang konstruksyon? Ano ang mangyayari sa mga tahanan natin? Isa pang manggagawa ang sumagot, sa tingin ko, kakanselahin ito. Kasi ang kasunduan ay ginawa kapalit ng pagtatapos ng pader. Sa sandaling iyon, naging tahimik ang lahat, tila iniisip ang maaaring mangyari. Biglang may isang lalaki na gustong bumalik sa construction site, kaya nagulat ang kanyang mga kasamahan. Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Agad na tanong ng isa, kaya dito ay pinigilan siya at sinabi, hindi mo ba nakita ang dami ng zombie doon? Mapapatay ka lang. Ngunit sa halip na umatras, pamatak ang luha ng lalaki at mariing sinabi, wala nang pagkakaiba kung mamamatay ako rito o kung babalik ako sa loob ng pader. Pareho lang ang kahahantungan ko. Ito na ang huling pagkakataon natin para magkaroon ng maayos na buhay. Kung mawalan tayo ng tsansa, para na rin tayong patay, dahil babalik lang tayo sa pamumuhay na parang hindi tayo tao. Babalik ako para lumaban kasama ang slasher at protektahan ng pader. Marunong akong gumamit ng mga tools, gagamitin ko sila sa labanan. Habang papalayo siya, sinabi niya sa mga kasamahan niya, hindi ko kayo pipilitin sumama, pero ako, babalik ako. Lalaban ako para sa tahanan ko. Walang makapagsalita sa kanyang mga kasamahan niya. Ngunit tila may napagtanto ang isa sa kanila at mahina niyang sinabi, tama ka. Karapat-dapat tayong magkaroon ng mas maayos na buhay. Kung mamamatay man tayo, mas mabuti nang mamatay tayo habang sinusubukan.
Dahil dito, nagdesisyon ang grupo, sabay-sabay silang bumalik sa construction site. Habang ipinapaliwanag, ang mga kalaban ay sumusugod mula sa lahat ng direksyon, pero kailangan niyang protektahan ang mga sibilyan sa gitna ng labanan. Dito ay napansin ni Cholsa na may isang worker na hinahabol ng mga zombie. Agad niyang tinali ang kanyang pala sa hawakan nito at walang pag-aalinlangan itong inihagis upang sagipin ang worker mula sa paparating na zombie. Nang akma ng magpasalamat ang worker, agad siyang pinutol ni Cholsa at sinabihan, "Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa pasasalamat. Umalis ka na rito." Habang patuloy na lumalaban, napagtanto ni Cholsa na hindi lang ang mga zombie ang kailangang alalahanin, kundi pati ang mga pasilidad ng pader at mga dormitoryo na maaaring maging bagong pugad ng mga zombie na nabubuhay. Mas lumala ang sitwasyon nang mapansin niyang mas dumarami ang mga bagong zombie kaysa sa kayang niyang patayin. Sa isip niya, saan na ang operator? Wala akong narinig na anumang evacuation broadcast. Bigla na lang bumagsak ang ilang malalaking container, nagdulot ito ng matinding pangamba kay Cholsa. Sa kanyang likuran, may isang truck na mabilis na papalapit. Agad na kinabig ng driver ang manibela pakanan, dahilan upang bumangga ito sa mga container. Sa gitna ng kalituhan ni Cholsa, nakita niyang may mga taong lumalabas mula sa truck. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, biglang sumulpot ang isang zombie mula sa gilid. Isang lalaki ang humakbang pasulong at walang pag-aalinlangan na ginamit ang kanyang flamethrower upang sunugin ito. Kasabay nito, nakita ni Cholsa ang determinasyon sa mukha ng mga worker, handa silang lumaban sa tabi niya. Laking gulat niya at tinanong sila kung anong ginagawa nila rito. Sumagot ang isang lalaki, "Dito kami titira, kaya tutulungan ka naming protektahan ito." Isa pang worker ang nagsalita, lalong lumalaki ang butas sa pader. "Alam naming kailangan mo ng tulong, Mr. Slasher." Sinundan ito ng isa pa, "Lahat sila gusto ng lumaban, kaya hindi ko na napigilan." "Tigilan mo na ang reklamo, nakakapatay na rin naman kami ng zombie bago ka pa dumating." Dahil dito, napabuntong hininga si Cholsa at matigas na nagsalita, "Bahala kayo. Pero tandaan ninyo, kapag naging zombie kayo, hindi ako magdadalawang isip na patayin kayo." Pagkatapos nito, agad siyang tumakbo patungo sa labanan at inutusan ng mga worker, "Bantayan ninyo ang butas sa pader at pigilan silang makapasok. Ako na ang bahala sa lahat ng zombie sa paligid." Hindi lang para sa kanilang sarili ang ipinaglalaban ng mga worker. Ang mga taong nagtayo ng pader para sa kanilang sariling tahanan ay mas piniling kunin ang kanilang mga gamit at lumaban kaysa tumakbo palayo. Ngunit malayo pa ang katapusan ng laban. Samantala, sa kabilang panig, nakita ni Arimin ang lawak ng pinsala sa kanyang harapan. Ang daan na dapat sana'y tatahakin niya ay tuluyan ng nawasak. Mabilis siyang nag-isip, nasa opisina ng container building ang lahat ng communication tools. Pero naitumba na ito patiwarik. Wala itong magagawa kung ordinaryong zombie lang ang may gawa nito. Agad niyang napagtanto, may isang bagay dito na hindi na nasa anyo ng tao, isang high-class mutant. Hindi ito kakayanin ni Shovel Guy ng mag-isa. Isa lang siyang Class C slasher. Malinaw na ang sitwasyon, kinakailangan na ng reinforcements mula sa Busan. Subalit bago pa man siya makapagdesisyon, isang napakalakas na ingay ang kanyang narinig. Agad siyang napalingon, at sa kanyang harapan, isang napakalaking earthworm mutant ang lumitaw. Samantala, sa Ministry of Defense Special Division, isang babae ang kumatok sa pinto. Dito ay ipinakilala si Yun Gai Ong-song, isang captain at Class A operator ng Ministry of Defense. Sa kanyang pagpasok, makikita ang isang sundalo na abala sa pag-aayos ng kanyang baril. Kasabay nito ay nagtanong ang sundalo kung mayroon bang irereport si Yun Gai Ong-song, kaya sumagot ang operator, "Yes, sir. Walang anumang partikular na ulat, pero may isang bagay na maaaring gusto ninyong malaman." Habang makikita na abala pa rin ang sundalo, ay muling nagsalita ito, "Huwag mo nang hintayin na tanungin kita. Iulat mo ang lahat, mula umpisa hanggang dulo." Dito ay ipinakilala ang sundalo bilang si Guang Tak Lim, kilala bilang Major Lim at isang Class A slasher mula sa Ministry of Defense Special Division. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Yun Gai Ong-song at nagulat, "Hindi tayo nakatanggap ng evening report mula sa Gimhae construction site, sir." At may naiulat na mga apoy sa pader ng Jukdong na nakaharap sa Gimhae. Agad na kinasa ni Guang Tak Lim ang kanyang baril. Walang alinlangan niyang sinabi,
Ang Gimhae Wall ay isang napakahalagang proyekto ng provisional government. Hindi tayo maaaring magkaroon ng kahit anong problema rito. Mabuti pang ako na mismo ang pumunta at ayusin ito. Kasabay nito, nagsimula ng maghanda ang kanyang mga tauhan para sa nalalapit na misyon. Habang nakikita ang isang zombie na nahati sa dalawa ang katawan, naisip ni Cholsa, noong una, bamaha ang mga zombie, pero unti-unti nang nababawasan ang bilang nila. Salamat sa mga trabahador na inaakit ang ilan sa ibang direksyon, at kumalat na rin ang balita tungkol sa pag-atake. Mukhang patapos na ang unang yugto ng pagsalakay. Hindi na kumakalat ang impeksyon. Kasabay nito, nakarinig siya ng isang malakas na tunog mula sa kanyang likuran kaya agad siyang napalingon. Doon niya nakita na may inaayos na mga container gamit ang isang tower crane. Mula rito, sumenyas ang matabang lalaki na ayos lang ang lahat. Dahil dito, napangisi na lamang si Cholsa habang iniisip, magkakaroon ng ilang nasaktan, pero kaya naming pigilan ito. Ang pader at ang mga tao, kaya ko silang protektahan. Ngunit biglang nakarinig si Cholsa ng ugong ng isang motor. Mula rito, nakita niya si Arimin, mabilis na nagmamaneho habang hinahabol ng isang higanteng earthworm sa kanyang likuran. Agad siyang napatanong kay Arimin kung anong klaseng nilalang iyon. Nang makarating si Arimin sa ating bida, mabilis itong sumagot, isa itong mutant, Mr. Shovel. Sinira nito ang komunikasyon natin, pero ang mga trabahador na tumakas patungong Busan Wall ay mag-uulat sa mga slashers. Kaya darating ang mga reinforcement sa loob ng isang oras. Ang problema lang, hindi pa man natatapos si Arimin, agad siyang pinutol ni Cholsa, tumigil ka na sa pag-iikot-ikot at sabihin mo na agad. Kaya mabilis na sumagot si Arimin, buong katawan nito ay mutated, kaya nasa Class B o mas mataas pa ito. Kaya mo ba itong labanan? Sa narinig niya, agad na pumasok sa isipan ni Cholsa ang nangyari kay Sangchol Park, na naging mutant. Naalala rin niya ang sinabi noon ni Chil Sam Kim, hindi pa ganap ang mutation niya, kaya malamang nasa Class C lang siya. Kasabay nito, sinabi ni Cholsa, kailangan kong tapusin ito, kung hindi, mamamatay ang lahat dito. Sa puntong ito, bumalik sa isip ni Cholsa ang kanyang huling laban sa isang Class C mutant. Hindi niya maiwasang pag-isipan kung paano lalabanan ng isang mas mataas na antas ng mutation. Dahil dito, agad siyang nagutos, paalisin na ang lahat ng trabahador. Wala akong ideya kung paano lalabanan ng halimaw na yan o kung gaano kalawak ang magiging pinsala. Dito ay sinabi ni Arimin, good luck. Gagawin ko rin ang parte ko. Kasabay nito, agad siyang umalis, habang si Cholsa naman ay haharapin ng mag-isa ang dambuhalang earthworm sa kanyang harapan. Dito ay ipinaliwanag, ang earthworm ay kinumpres ang katawan nito upang mapabilis ang paggalaw. Ngunit kung susukitin ang buong haba nito, aabot ito ng humigit kumulang 115 talampakan. Sa madaling salita, kasing taas ito ng isang 10 palapag na gusali. Kaya't hindi maiwasang itanong ni Cholsa sa kanyang sarili, gaano kalaki ang halimaw na to. Habang tila napangiti ng saglit ang earthworm, hindi na nag-aksaya pa ng oras ang halimaw at agad na umatake kay Cholsa. Kasabay nito, ipinaliwanag, kapag ang isipan ay nagiging blanko at hindi na alam kung paano lalaban, ito ang tipikal na reaksyon ng isang karaniwang tao kapag hinarap ang isang mutant. Sa isang iglap, tuluyan siyang nilamon ng earthworm. Subalit nagtaka ang halimaw nang mapansin nitong nawala si Cholsa. Dito, ipinaliwanag, sumunod lamang siya sa kanyang likas na galaw at hinayaan ang katawan niyang gumabay sa kanya, gaya noong araw na nagwala siya at pumatay ng 8,000 zombie. Sa sandaling iyon, makikita si Cholsa na nasa isa sa mga bahagi ng katawan ng earthworm. Habang naghahanda itong umatake, komento ng ating bida, walang bago. Ang mga dambuhala, palaging mabagal. Agad sinaksak ang kanyang pala ng buong puwersa. Kasabay nito, dumulas siya pababa sa katawan ng earthworm, pinapalawak ang pinsalang ginawa niya. Kitang-kita ang paghihirap ng halimaw habang nararamdaman nito ang matinding sakit. Naisip ni Cholsa, madali lang ang pattern. Kapag bumagal ito, susundan ko ng sunod-sunod na atake. Nang mapansin ni Cholsa ang pagbagal ng galaw ng halimaw, agad siyang umatake ng sunod-sunod, hindi na nagpapaligoy-ligoy pa. Kasabay nito, lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang lubid habang iniisip, kapag nagsimula itong pumalag, hahawakan ko lang ang lubid at iiwas nang hindi lumalayo masyado.
Habang nakikita ang ating bida na bumababa sa katawan ng halimaw, nagtaka ang earthworm kung anong gagawin ni Chulsa. Nagulat ito sa nakita niyang kung anong plano nito, kaya't nagsalita si Chulsa. Tapos na ba? Mukhang oras na para matalo ka ulit. Kasabay nito, agad na naglunsad ng sunod-sunod na atake si Chulsa. Ang mga atake na tumama ng malakas at halos maglabas ng napakaraming dugo mula sa katawan ng halimaw. Habang ang kaguluhan ay nangyayari, sa malayo ay makikita si Chagui, lihim na nagmamasid gamit ang telescope. Kasabay nito ay sinabi niya, masaya siya sa nangyayari. Ang tanga niya, hindi niya alam na nagsimula na ang pangalawang yugto. Dati, naalala ko, nahirapan ang boss ko sa laban na yan. Habang nagaganap ang labanan, unti-unting lumulubog ang mukha ng earthworm sa ilalim ng katawan nito. Biglang may naramdaman si Chulse sa kanyang likuran. Paglingon niya, laking gulat niya nang makita niyang nagkaroon ng katawan ang earthworm, katulad ng isang tao. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na suntok mula sa halimaw ang tumama sa kanya, at tumilapon siya dahil sa lakas ng atake. Habang siya'y nasa ere, makikita niyang may nabubuong bagong puwersa sa katawan ng earthworm, kung saan siya babagsak. Kasabay nito, agad na sumulpot ang earthworm at mahigpit siyang hinawakan, tapos buong puwersa siyang ni-knockout pababa sa lupa. Dahil dito, halos masukan ng dugo si Chulsa habang iniisip, anong nangyayari. Matapos ito, hinagis siya ng earthworm sa malayo, ngunit nang nagkaroon ng pagkakataon ng ating bida na bumangon at umatake, laking gulat niya nang bigla na lang nawala ang halimaw sa harap niya. Habang nag-iisip kung saan ito nagpunta, makikita na nagkakaroon ng maraming earthworm sa buong paligid. Dito ay nagulat si Chulsa nang biglang magsulputan ang napakaraming mga earthworm sa paligid. Kasabay nito, dahil sa sobrang bilis ng atake, hindi na napansin ni Chulsa na malapit nang tatama ang mga suntok na binitiwan ng mga earthworm. Kasabay nito ay sinabi ni Chagui, narito na, ang Dempsey Roll. Makikita ang sunod-sunod na atake na natanggap ni Chulsa mula sa kalaban. Hindi pa natatapos. Sinundan pa ito ng napakaraming mga atake mula sa kalaban na halos hindi siya tinigilan. Habang pinipilit ni Chulsa na harangan ang mga ito, naiisip niya, may kontrol na ang kalaban sa sitwasyon, kailangan ko ng isang bagay, kahit saglit lang. Subalit ng sandali na iyon, makikita ang isang malaking hook mula sa tower crane. Kasabay nito, agad na tumama ito sa katawan ng earthworm. Dahil dito, agad na sinabi ng matabang lalaki, tumayo ka, Mr. Slasher. Nang mapansin ng earthworm na tumama ang hook sa kanyang katawan, nagdesisyon itong lumubog ng sandaling iyon. Subalit, isang lubad ang papalapit sa kanya. Makikita si Chulsa, galit na galit, habang pinipigilan ng earthworm na tumakas. Kaagad na naglunsad ng pag-atake si Chulsa ng buong lakas, at dahil dito, halos masukan na lang ng dugo ang earthworm dahil sa lakas ng natanggap na atake kay Chulsa. Hindi pa natatapos ay agad na muling sinundan ni Chulsa ng isa pang atake ang halimaw. Kasabay nito, agad na kinuha ni Chulsa ang kanyang pala at maglulunsad ng isang pag-atake upang tapusin na ang halimaw. Subalit biglang may naramdaman siyang tumusok sa kanyang katawan kaya napalingon siya sa kanyang likuran. Dito ay makikita si Changui na nakangiti lamang habang sinaksak ang ating bida gamit ang kanyang katana, habang napapatanong si Chulsa, ikaw ba yung slasher? Kasabay nito, agad na hinugot ni Changui ang kanyang katana habang sinasabi, hindi sa ngayon. Nagpapanggap lang akong kriminal ngayon. Makikita na napaluhod na lamang si Chulsa habang tumatagas ang dugo nito. Dito ay tila nanginginig na si Chulsa habang sinasabi, bakit hindi kayo lahat lumabas ng sabay-sabay? Unti-unti na siyang napapapikit, at mula sa itaas, makikita si Chulsa na tuluyan ng nahulog dahil sa panghihina nito, at makikita ang matinding pagkabagsak ng ating bida sa lupa. Nang makita ni Changui ang nangyayari, nasabi na lamang niya, umakyat pa ako dito, tapos bababa ka rin pala. Kaya agad na bumaba si Changui. Habang makikita na maraming dugo na ang tumatagas mula sa katawan ng earthworm, makikita rin na napakaraming dugo ang nababalot sa katana ni Changui. Kasabay nito, tinutok ni Changui ang katana niya sa ating bida na walang malay, at sa nakakatakot na mukha ni Changui, sinabi niya, pinatay mo ang mutant, kaya kailangan mong sirain ang pader para sa akin, rookie. Subalit biglang may naramdaman si Changui na isang pag-atake. Kaya agad niya itong pinigilan gamit ang kanyang katana. Kasabay nito,
makikita ang isang tactical knife na ginamit sa pang-atake. Dito ay makikita si Guang Taklim na nagsabi, anong nangyayari dito? Dahil dito, nagkatitigan na sandali si Changui at Guang Taklim. Habang ang earthworm ay patuloy pa rin sa pag-agos ng dugo, makikita din ang paghabol ng mga zombie sa mga natitirang workers. Makikita na naging seryoso si Changui sa sitwasyon. Habang si Guang Taklim, galit na galit, ay sumigaw, ikaw ba ang may kasalanan ng lahat ng ito?